Alam nyo, maraming nasaktan ang INC. Lalo na yung mga makikitid na utak ng mga bubunistang, tanganistang, loyalista na ang dangal ay 500 pesos lamang. Pakinggan mo muna natin itong statement, sagot ni Vice President Inday Sara dyan. Alay, oh. Ma'am, one last. Nagpahayag yung INC, ma'am, na magsaset sila ng rally to support yung issue na statement ni Pangulong Bongbong Marcos na hindi dapat na i-pursue ang impeachment against po sa inyo, ma'am. Anong sasabi niyo sa pahayag ng INC, ma'am? Yes, oo. Naiintindihan ko yon na gusto ng INC ng kapayapaan sa ating bansa dahil alam nila kapag mayroong kapayapaan, susunod din yung kaunlaran ng ating bansa. Kaya naiintindihan ko yung pagsuporta nila sa opisina ng ating Pangulo, sa opisina ng Office of the Vice President kasi yun din naman ang gusto ng lahat ng mga kababayan natin na merong kapayapaan at merong tuloy-tuloy na kaunlaran sa ating bansa. Okay. Maliwanag na si Vice President Inday Sara ay sumang-ayon doon sa pahayag ng Iglesia ni Cristo at rason kung bakit sila magsagawa ng malawakang rally. Halika kayo, mga bubunistang, tanganistang, loyalistang, 500 pesos lang ang dangal. Ba't kayo galit sa INC? Tanong ko sa inyo. Pag ikaw BBM supporters, wag na natin silang tawaging BBM supporters, mas bagay sa kanila tawaging, pag ikaw bangagistang supporters, kailangan mo bang magalit sa INC? Narinig nyo ba yung statement ng INC bago sila nagdeklara ng malawakang rally? Ano? Mga bangagista. Ang liwanag ko sa sinasabi ng INC. Again, hindi po ako INC, ha? Oh, linawin ko. Gaya ng sinabi ko sa KOGC, hindi ako KOGC at hindi rin ako INC. Ang punto ko riyan, kailangan ba kayong magalit sa INC? Sa kanilang gagawing malawakang rally sa buong mundo? Kung bangagista supporter ka, dapat hindi ka magalit. Bakit? Hindi ako galit, ha? Makinig kayo. Kasi, kaya ang nakita ko kanina sa live ng INC, yung comment na off na kasi daming mga bashers, daming mga trolls, pinapasok ng trolls ni Ngagba. Ganito ho, no? Huwag kayong magalit sa INC. Dahil maliwanag ho, yung statement ng INC ay to support Ngagba. Ayaw nyo yan? Ang sabi ho ng INC, kami po ay magsagawa ng malawakang rally sa buong mundo. At sa ngayon, ang lahat po ng mga lokal sa ating bansa ay naghahanda na po sa malawakang pagkilos. Ang aming hangarin sa malawakang pagkilos ay para suportahan ang sinabi ng Pangulo ng Republika ng Pilipinas na si Ngiwim. Na ang sabi niya ay no to impeachment. At gusto lamang natin ang kapayapaan. Ayaw niya na ma-impeach si Vice President Inday Sara Duterte. Ano? Magalit kayo sa INC? Wala kayong magawa. Kasi sinabi man ni Bangag yan. Magalit kayo sa INC kung walang sinabi si Bangag na no to impeachment. Kung ako Ngagba supporters, Bangagista supporters, magalit talaga ako sa INC. Kung gumagawa lang ng kwento yung INC.
Hindi naman gumawa ang INC ng kwento na sinabi ni Bangag no to impeachment. Pabor pa nga ho dapat sa inyo yan eh. Kung Agba supporter kayo. Dahil sumuporta yung INC. Pero, pag tiningnan po natin, siyempre nakinabang yan. Si Vice President Inday Sara Duterte. Tika, may mali ba kung makikinabang si Vice President Inday Sara Duterte sa panawagan ng INC? Meron bang problema kayong mga Ngagba supporters dyan? Ang linaw eh. Yung rason ng INC galing sa inyong panggulong singiwim. Magalit kayo kung walang ganong statement. Buti nga lang yung video nandun. Kanina pinipli na naman ng INC para ipagmumukha sa inyo mga bangagistang, loyalistang, tanganista na 500 pesos lang ang dangal na tama ang ipinaglalaban ng INC. Kapayapaan. Di ba ho dapat nagkasundo kayo eh? Tingnan nyo ha. Si Ngagba, ang sabi ni Ngagba, no to impeachment. Galing kay Ngagba. Sangayon si Ngagba dyan. Dito naman kay Inday Sara, simple pa boy kay Inday Sara, no to impeachment. So si Inday Sara hindi magagalit sa INC. Si Ngagba rin hindi magagalit sa INC. Tama? Pag tiningnan mo, talagang magkakasundo dyan. Ayaw ni Bangag ng impeachment, ayaw din ni Inday Sara ng impeachment. So sino yung nanawagan? Yung INC. Pareho po. Gain kay Ngagba, gain din kay Vice President Inday Sara. Ang problema nga, nagdrama-drama lang to si Ngagba. Ang problema nga, nasungkit kayo ng uppercut. Tong! Knockout kayo eh. Di nyo akalain, no? Na magamit sa inyo ito. Kaya nga sabi ko sa inyo eh, matalino ang INC. Hindi nyo pwedeng ibas yan. Dahil yung ginawa ng INC, pumapabor sa sinasabi ng inyong panggulo. Alam nyo kung sinong sisihin? Ninyo, mga bangagista? Si Bangag. Tama yung sinabi-sabi ng angkor ng INC. Bago nyo kami banatan, may abogada eh, na bumabanat daw sa kanila eh. Banatan nyo muna si Bangag. Bago ninyo ibabas ang INC dahil sa panawagang rally sa buong Pilipinas, banatan nyo muna si Ngiwim. Sabihin nyo, Ngiwim ni Malka, ba't ka naglabas ng ganyang statement? Nagbumirang tuloy. Sisihin nyo. Unless kung bawiin ni Ngagbayan at sasabihin niya, i-impeach si Vice President Inday Sara. Sulsulan nyo si Ngagba. Sabihan nyo. Ngayon na. Pagsalitain nyo sa media. Total, hawak naman lahat ng mainstream media. Sabihin nyo na ipa-impeach niya si Vice President Inday Sara. Di ba? Pagsasabihin ninyo, impeach Inday Sara. Diretso na sa EDSA 3. Gusto ko yan. Di ba Ngiwim? O tingnan mo. Ito hindi ko alam kung legit ito. Pero nakuha po natin yung impormasyon kay Manong Jason Sa. Parang lumalabas, minamaliit ho ni Palaka itong INC. Ayon sa post ni Manong Jason Sa. Babasahin natin, baka sabihin no. Ito. Ayan. Ayon kay Manong Jason Sa, kalat na ngayon sa ginaganap na Malacanang Fellowship. Pinagyabang umano ni Palaka sa mga bisitang mga buhaya na kayang-kaya niyang bayaran ang Iglesia ni Cristo para huwag nang ituloy ang nakatakdang rally versus impeachment.
Ayon kay Manning G. Sonsa. Ang tanong, kaya kayang bayaran yung dangal ng INC ni Palaka? Aw, duda ho ako dyan. Dahil sa pagkakakilala ko sa mga taga-INC, ay may mga paninindigan ang mga iyan. At ina-announce na ho nila on national television na magkaroon sila ng malawakang rally. Akala ho siguro nila, maliit lang itong INC, wag ho ninyong mamaliitin yan. Kahirap-hirap, EDSA people power ang diretso nito. Baka ma-EDSA 3 kayo ng maaga. Imbis pagpapaskuhin pa kayo, hindi na lang.